Hello everyone, my name is Martin Rules and welcome back to my channel. Today is Thursday, which means it's Philippine True Crime Stories. Yes. Kumusta kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy, and hindi ko alam ba't na-miss ko kayo. Oo, feeling ko ang tagal-tagal kong hindi nag-film. Or baka busy lang ako. Oo, hindi ko na malaya ng mga panahon. But anyway, if you're new here, hello, my name is Martin, your gay detective. Oo. And every Thursday, gumagawa ako ng video about sa totoong krimen na nangyari sa Pilipinas while I do my makeup. So if you're interested sa mystery, crime, and makeup, I suggest you hit that subscribe button. Yes. Alam ko nasan siya. Help this channel grow. Yes. Make it happen. Also, don't forget to hit the bell button para naman ma-update kayo pag meron tayong bagong uploads. So last week, pinag-usapan natin si Kian De Los Santos and yung EJK na nangyayari sa Pilipinas. And today naman, we are going to talk about Jabida Massacre. Babala, ang mga susunod na imahe, description, at istorya ay maaaring makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Remember nung diniscuss ko or sinabi ko sa Palimbang Massacre na video ko na pag-uusapan natin itong Jabida Massacre. So, girl, here it is. At ang saya ko. Hinahype ko yung sarili ko dahil ako lang mag-isa dito. Diyos ko, dahil nakakatakot. Baka na naman may malaglag na kung ano. So, noong 1968, ilang years pa lang after maluklok sa pwesto bilang pagkapangulo si Marcos, nung nangyari itong insidenteng ito. And more than 50 years na yung nakalipas nung minasakere yung roughly 27 plus na Muslims doon sa may, or mas kilala na Jabida Massacre doon sa may Corregidor. And as of this moment, wala nang nag-exist na witness dahil yung nag-iisang witness na si Jibin Arula, if I'm not mistaken, yes, I hope so, ay passed away noong 2010 dahil sa vehicular accident. Pero bago siya mamatay, ikwinento niya yung nangyaring massacre sa isang interview noong March 2008 and 2009 with Inquirer, yes. So ayon kay Arula, tawagan na lang natin siya sa kanyang last name, si Arula, isa daw siya dun sa mga dinala or na-recruit sa may Corregidor Island noong January 3, 1968 para mag-train in a guerrilla tactics in preparation for Operation Merdeka. Itong Operation Merdeka na to ay allegedly top secret operation ni Marcos para sakupin ang Sabah, Malaysia. Named after a beautiful woman in Muslim lore, Jabida ay isang commando group na mag-execute ng operation. Based sa mga reports, merong tatlong factors yung Oplan Merdeka. Unang-una, yung takot ng gobyerno sa may pan-Islamic movement na nangyayari noon, ng panahon na yun sa may Mindanao. Pangalawa, vulnerable yung Federation ng Malaysia at that time, kaya ideal siyang sakupin. And then, pangatlo, yung anti-smuggling operation ng gobyerno dun sa may Sabah at saka Mindanao dahil nagkakaroon sila ng secret operation or trading and kinoconsider yun as smuggling. And lastly, yung laging pinagtatalunan ng mga Pilipino, lupa. Oo, yung territory. Lagi na lang issue natin yung mga Pilipino, nakakaloka. Pero hindi tayo masyadong magda-dive in dun sa issue sa may Sabah dahil litong-lito ako Oo, ang sakit sa ulo. Diyos ko dahi. Magbabalik pa tayo sa 18th century nung parang pinalaya ng British Empire yung lugar na yon ng Brunei. Pero what I know is, and correct me if I'm wrong, sa mga, baka may mga nanonood ng mga historian, yung Sabah ay located sa northeastern tip ng Borneo and yung claim ng Pilipinas sa Sabah ay dahil ito ay gift ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu na si Sultan Jamul Kiram dahil tinulungan nung Sultan ng Sulu with his Tausug warriors si Sultan ng Brunei
para mapaalis yung mga rebelde. So, yeah, ang pagkakaintindi ko, for my understanding, gift yon nung Sultan ng Brunei dun sa Sultan ng Sulu, hindi sa buong Pilipinas. And dahil nga doon, sa tingin ko nagkaroon ng dispute kung sino ba talagang nagmamayari nung ano na yun, island na yun. Pero balik tayo dun sa kwento ni Arula. And sabi niya nga, yung group was formed para nga ma-invade yung Sabah, Malaysia. Kapag nag-file daw ng formal complaint si Malaysia sa United Nations, yung Philippine government would claim na part sila ng private army nung Sultan ng Sulu. So, it started nung December 30, 1967, sakay yung mga recruits ng Philippine Navy vessel papunta nga sa Corridor. Galing sila sa Simunul, Tawi-Tawi, and yung recruit ay binubuo ng Tausug and Moro, edad 18 to 30 plus years old. Nag-travel sila for 2 days and 1 night, and doon na rin sila naabutan ng New Year. Yes, sa ating mga nagse-celebrate ng New Year. Nakarating sila sa may Corridor Island noong January 3, 1968. And then once nakarating sila doon, yung mga trainees were ordered to cut the trees para lumiwanag or umaliwalas yung camp. And then, kailangan nila sumunod sa mahigpit na schedule, of course, dahil kailangan nila matuto para gumawa ng foxhole and gumamit ng parachute, 2 hours jogging, followed by drills and lecture. And they were promised na makaka-receive sila ng 50 pesos allowance monthly, pero kahit isang singkong duling wala silang natanggap. At saka nabudol sila nung sa part na magiging member daw sila nung elite unit ng armed forces. And then lumipas ang mga linggo, mga 4 na linggo siguro, mag-iisang buwan na, simula nung pumunta sila dun sa Corridor. Nawawalan na sila ng pag-asa dahil yun nga, wala silang bayad, wala silang maayos na pagkain, wala silang maayos na tulugan. Habang yung mga officers nila nasa isang komportableng aircon na room sa may Bayview Hotel across Manila Bay, and super lapit lang, parang short boat ride lang from Manila Bay to Corridor. And sa sobrang desperado na nga sila, umabot pa sa part na nagreklamo yung mga trainees and gumawa ng petition ng letter sa Pangulo ng Pilipinas at that time na si Marcos. And dun sa letter, nagdedeman sila ng kanilang pay and improvement sa kanilang living conditions. Dahil sa reklamo nila, si Major Eduardo Martelino assured them for their pay, and then yung mga trainees, binigyan sila ng fiesta food like goat, beef, and Nescafe na may gatas. At saka music and dancing. Ayan. So, happy-happy. May nagagawa talaga mga pagrereklamo. True, pero yung good food and entertainment pala came with a bad news dahil yung mga nagreklamo, yung mga nagpasa ng petition, ganyan, were disarmed. Meaning, considered na sila as resign. And then yung iba naman, transfer sa may Camp Kapinpin sa may Rizal. And then yung ibang batch, inalis sila gamit yung same boat na pinagpadala sa kanila dun sa may Corridor. And then sumunod yung batch na group of 12 people nung March 18, and kasama na dito si Arula. Same year to nung 1968. And ang sabi, mag-prepare daw sila dahil uuwi na daw sila. And ito ay mga 4 a.m. ng madaling araw. And then, yun nga, umalis sila sa may camp. And ang sabi, tag-12 lang daw dahil yun lang daw yung kayang i-cater ng eroplano. Pagkakaalala ni Arula, pumunta daw sila sa airport. And I guess, hindi ito yung airport na alam natin na airport. Ito yung parang runway na kung saan
may mga military aircraft. And accompanied sila nung 13 non-Muslim na trainees na may mga dalang M16 at saka carbines. And then sumakay sila dun sa may weapon carrier truck, yun nga, papunta sa may airport. And then nung nakarating sila sa airport, si Lieutenant Eduardo Nepomuceno, inutusan sila na bumaba dun sa may truck. And ayun, sabi mag-line up daw sila. Nung binaba ni Arula yung bag niya, nakarinig siya ng series of gunshots. And nakita niya yung mga kasamahan niya na parang dominos na bumabagsak isa-isa sa kinatatayuan nila. Sa sobrang takot niya, tumakbo siya pero nabaril siya sa may left thigh niya. And yung last na memory niya, papunta siya sa may bundok. Pero na-rescue siya nung dalawang fishermen dun sa may Caballo Island sa may Cavite. So, shortly after the killings, yung presidential helicopter na pagmamayari ng Army Special Force bumaba dun sa may camp ng mga trainees sa may corridor, gumawa ng cover-up mission para burahin yung mga ebidensya or mga traces ng massacre. Order ito nung Army Chief General Romeo Espino na linisin nga yung lugar. Kaya from afternoon hanggang sunset, yung mga army doon naglilinis sila. And sinunog nila yung mga katawan ng biktima at kinolekta yung mga sunog na laman at sunog na buto. At pagkatapos ay binalot nila ito sa dark-colored na ponchos. Pati yung bullet shells, kinolekta rin nila as in nilinis nila yung buong crime scene. And then the next day, tinalian nila ng tali na may mabigat na bato yung mga sunog na laman at sunog na buto dun sa loob ng dark-colored na ponchos. And lumipad sila sa taas ng Manila Bay gamit ng helicopter at hinulog nila doon yung mga ebidensya. And minake sure talaga nila na wala talagang lulutang or whatsoever. And then yung rehimen ni Marcos dismissed the accusations nung opposition na si Ninoy Aquino, saying that plot lang daw nila ito to discredit the government. Walang kahit sino ang nakasuhan or nakulong sa insidenteng ito. Actually, kung hindi nagkwento or nagsalita si Arula, walang makakaalam nung malagim na nangyari sa may corridor. If you guys are wondering kung ano nangyari kay Arula, he actually began a new life, pero anya, it was never the same again. Kung saan-saan siya parte ng Pilipinas nagtago dahil meron nakapatong na 20,000 pesos sa ulo niya. However, he managed to live and nagkaroon siya ng 7 anak sa 2 babae. Yung unang asawa, parang 4 ata yung anak niya doon. And then, sa pangalawa, meron siyang 3 anak. He lived to tell the gruesome story of Jabida Massacre hanggang nung 2010 nga, he died from vehicular accident. And then si Norm Muswari, kung kilala niyo siya, is siyang political science teacher or professor sa University of the Philippines and na-inspire siya sa Jabida Massacre. Kaya he established the MNLF or Moro National Liberation Front. I also read a lot of article written by Marcos loyalist and dinidiscredit nila itong incident na ito and sinasabi nila na hoax daw ito dahil lack ng evidence and ginagamit lang daw nila ito or ginawa lang daw nila ito para siraan yung administrasyon ni Marcos. Pero sa tingin ko, yung pader na puno ng graffiti ang piping saksi at ang makakapagpatunay sa totoong nangyari dahil makikita natin dyan na naglagay yung mga trainees, yung mga ni-recruits ng date and ng mga names nila. So, that is the story of Jabida Massacre. Let me know in the comment section below what do you think of this story. And also, let me know din kung meron pa kayong true crime story na gusto nyong talakayan ko here on my channel. Just DM me on Instagram or comment it below. Please keep safe and healthy and I'll see you guys next Thursday. Bye!